Pinaghandaan ni Luisa ang gabing to. Itinodo niya ang pagpapaganda dahil nakakaramdam siya na parang may espesyal na mangyayari. Ayaw niyang ma-spoil ang anumang binabalak ng nobyo, subalit hindi talaga niya maiwasan na hindi kutuban. Pano'y binilhan pa talaga siya nito ng mamahaling damit at dapat isuot daw niya yun ngayong gabi. Sa tingin niya, ngayon na magpo-propose ng kasal ang isang taon na niyang nobyo na si Kenji Chua, isang Chinese businessman. This way, ma'am. Nadagdagan pa ang hinala niya nang para siyang prinsesa kung tratuhin ng mga staff ng restaurant na kanyang pinasukan. Pinareserve daw yun ni Kenji para sa kanilang dalawa. Thank you. Ilang akbang lang sila ay natanaw na niya ang mas gumwapo pang nobyo sa suot dito na suit. Nangingitian sila habang palapit siya rito. Ano bang meron sa gabing to, Kenji? Hindi naman natin birthday at lalong hindi natin anniversary ah. Tanong niya nang nasa harapan na siya ng kasintahan. Para hindi ka nalilito o naguguluhan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, mahal ko. May kinuha si Kenji sa may lamesa. At the mere sight of the small red velvet box, Luisa's heartbeat quickened. Namilog ang mga mata niya nang lumuhod si Kenji sa kanyang harapan. Sinabayan nito yon ng pagbukas ng jewelry box. Luisa, babe. Kinuha ni Kenji ang kanyang kanang kamay at iniangat ang singsing para ialay sa kanya. I love you so much. And because I love you that much, I want to spend the rest of my life by your side. Will you make me the happiest man alive and be my wife? Nanginginig ang mga labi na napangiti si Luisa. Ilang sandali na nakamata lamang siya sa nobyo. Will you marry me, Luisa Concepcion? Bumulwak na nga ng tuluyan ang mga luha niya. Kasabay na yun ang sunod-sunod niyang pagtango. Of course, yes. Yes na yes pa nga eh. I love you too, babe. More than you know. And if forever means being with you, then I say yes with all my heart. Thank you, babe. Tumayo si Kenji at mahigpit na niyakap siya. Pero kumawala rin agad. Nakangiting isinuot nito sa kanyang nanginginig na daliri ang diamond ring. Congratulations! Ang hindi ina-expect ni Luisa ay nang sabay-sabay na makarinig siya ng pagbati. Lalo siyang napaiyak nang makita niya ang mga katrabaho sa pharmacy na itinuturing na rin niyang mga kaibigan. Isang registered pharmacist si Luisa Concepcion at nakilala niya si Kenji Chua bilang customer. Bumili noon ng gamot sa butika ang binata, kinuha ang kanyang number at doon nagsimula ang matamis nilang pagtitinginan. Niligawan siya ni Kenji at sinagot naman niya agad ito. Anong ginagawa niyo rito? Inibita kami ni Kenji para maging saksi sa kanyang proposal. Backup na rin daw niya at baka mag-inarte ka pa. Babatukan ka daw namin kapag no ang sinagot mo. Kwelang sagot sa kanya ng kanilang baklang manager. Natawa man ay naiyak na naman si Luisa. Bahagyang hinampas niya ang dibdib ng nobyo. Maya-maya ay sinugod na niya ng yakap ang mga kasama. Tuwang-tuwa ang mga ito lahat at muli siyang binati. Panay naman ang pasalamat niya. Luisa! Mas nagulantang si Luisa nang marinig niya ang tinig ng kanyang ate Gwen, ang kanyang stepsister. Anak ito ng pangalawang asawa ng kanyang papa na kasama ngayon sa probinsya. Mga dalagita pa lamang sila noon. Awa ng Diyos, kahit parehas silang babae ay nagkasundo naman agad sila. Nagturingan agad sila ng magkapatid. Ate Gwen! Tinakbo niya rin ito ng yakap. Nagtatawa si Gwen na ikinulong siya sa mga bisig nito. Paano nandito ka? Buti nakauwi ka, ate. Mga tanong ni Luisa nang umayos ang pakiramdam niya sa labis-labis na kasiyahan. Sobrang masaya siya na makita si Gwen dahil ilang taon nang hindi sila nagkikita simula nang umalis ito para mag-abroad. Isa itong caregiver sa Israel. Yan kasing boyfriend mo, ang kulit-kulit. Tawag ng tawag sa akin. Muntik na nga akong ma-deport dahil sa kanya. May himig birong sagot ni Gwen. Nilingon din ni Luisa ang nobyo na nakadikit na sa kanyang likod. Umakbay sa kanya at ngumiti nang ngitian niya ito. Gusto kitang mapaligaya sa araw na to, kaya kinulit ko ang ate Gwen mo na umuwi para sorpresahin ka, babe. Oh, thank you, babe. Masaya ka ba? Sobra. Tumingkayad siya at kinintalan si Kenji ng halik. Hindi na siya nahiya sa kanyang ate Gwen dahil magiging asawa na naman niya si Kenji. Kain na tayo? Sabi ng binata pagkatapos. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Luisa na tumango. Sobra-sobra ang kaligayahan niya. Pakiramdam niya ay parang ikinasal na siya kay Kenji sa mga oras na yon. Ang ingay-ingay tuloy niya habang kumakain sila. Panay ang tawa niya. Ani mo'y wala ng bukas kung siya ay makahalakhak.
Hindi na tuloy napapansin ni Luisa ang paminsan-minsan ay kakaibang pagngiti ng kanyang ate Gwen kay Kenji. Napakisdot pa si Kenji nang maramdaman nito ang isang paang kumikiskis sa kanyang paa sa ilalim ng lamesa. Paa yun ni Gwen. Sinasamantala nito ang pang-aakit sa binata habang busy sa pagbibida-bidahan ng stepsister nitong si Luisa. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Luisa pagkatapos ng sorpresa ni Kenji. Naging mas inspired siya sa araw-araw at excited sa hinaharap kasama si Kenji. Isang araw, naisipan niyang dalawin si Kenji sa apartment pagkatapos ng kanyang trabaho. Nais niya itong makita at makakwentuhan at ipagluto na rin. May susi siya ng apartment nito kaya tuloy-tuloy lang siya sa kwarto. Ngunit nagulantang siya sa nadatnan. Anong ibig sabihin nito? Gulat na bulalas niya nang makita ang fiancé na gumagawa ng kahayupan kasama ang kanyang ate Gwen. Daig pa niya ang sinabugan ng granada. Luisa, magpapaliwanag ako. Tinangka siyang lapitan ni Kenji habang itinataas nito ang zipper ng pantalon. Huwag kang lalapit sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Sa inyong dalawa. Mga baboy kayo. Mga taksil. Luisa, please, huminahon ka. Sama sa kanya ni Gwen. Huminahon? Ang kapal na mukha mong sabihin yun sa akin, Ate Gwen. Ang kapal mo na landiin ng fiancé ko. Ginagalang pa naman kita. Mahal pa naman kita bilang kapatid. Traidor ka pala. Kasing landi mo rin pala ang nanay mo na tinuklaw agad ang tatay ko kahit kamamatay pa lang ng nanay ko. How dare you? Susugurin dapat ni Gwen si Luisa. Hinarang lang to ni Kenji. Paraanin mo ko at kakalbuhin ko babaeng yan, Kenji. Really, Ate Gwen? Ikaw pa tong galit? Wow. Sarkastiko at may tapang na anya. Huwag na wag mong idadamay dito ang nanay ko, Luisa. Pwes, ayusin mo ang ugali mo. Duro ni Luisa. Nakikita mo ba kung gaano kababoy yung ginawa mo? Kasiping mo lang naman ngayon ang fiancé ng stepsister mo. Hindi ka na nahiya? Ang daming lalaki yan pero bakit si Kenji pa? Luisa, please, tama na. Halika, mag-usap muna tayo ng maayos. Pakiusap ni Kenji. Bitiwan mo kung baboy ka. Tinabig ni Luisa ang kamay nito na hahawak sana sa kanya. Babe, please. Huwag na wag mo akong matawag-tawag na babe dahil hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Kenji. Hinugot ni Luisa ang engagement ring sa kanyang daliri at ibinato yun sa dibdib ni Kenji. Tapos na tayo. Magsama kayo ng babaeng higad na yan sa impyerno. Mga baboy. Bolyaw pa niya rito. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang lisanin ang lugar na yon. Luisa, sandali! Habol sa kanya ni Kenji pero malamang pinigilan ni Gwen kaya hindi ito tuluyang nakasunod sa kanya. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Pinara ang taxi na saktong parating. Agad siyang sumakay. Her eyes were stinging. Gustong bumulusok ulit ng mga luha. Pero sa sobrang galit na nadarama niya, hindi niya hinayaang umiyak ang sarili hanggang sa siya ay makauwi. Para sa kanya ay walang dapat iyakan. Hindi dapat iniiyakan ng kababuyan ni na Kenji at Gwen. Masakit, pero mabuti na rin yun na nahuli niya ang kataksilan ng mga ito bago dumating ang kasal. Ang hindi inasahan ni Luisa ay napuntahan pa rin siya kinabukasan ni Kenji sa inuupahan niyang bahay. Kasama niya roon ang pinsang si Fatima na nauna nang pumasok sa trabaho kaya mag-isa na lamang siya. Mag-isa ka lang, babe? Oo. At aalis rin ako maya-maya dahil kailangan ko na rin pumasok sa trabaho. Kaya kung meron ko sasabihin, sabihin mo na. Ayokong malit sa trabaho. Matapang niyang sagot. Pasalamat na lang ni Kenji at maayos pa rin niya itong hinarap kahit naggalit na galit pa rin siya dito. Habang nakatingin siya rito ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa siya nitong pagtaksilan. Naniniwala na siya na sa panahon ngayon, hindi na talaga malalaman kung sino ang cheater. Dahil halos lahat ng lalaki ay manloloko na. Sa itsura ni Kenji na parang ang bait-bait, sinong mag-aakala na manloloko rin pala to? Gusto ko lang sanang magpaliwanag sa nakita mo kahapon. Promise, babe, hindi ko ginusto yun. Si Gwen, siya ang bigla na lang nagpunta sa apartment ko at tinukso ako. Hindi uubra ang tukso kundi ka nagpapatukso. Babe naman, unawain mo naman sana ako. Lalaki lang ako. Napatiimbagang si Luisa. Pinigil niya ang sariling murahin ito dahil siya pa pala ngayon ang dapat umunawa. Ang mabuti pa'y umalis ka na, Kenji. Sa ginawa mo, sa nakita ko, imposible na mapatawad pa kita.
Kasabay ng pagsauli ko sa'yo ng singsing kahapon, ay kasabay rin na yun ng pagbura ko sa'yo sa buhay ko. Tapos na tayo, at kasalanan mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Tumalim ang mga mata ng lalaki. At sa tingin mo papayag ako ng ganun-ganun na lang after all that I have done to you? Namuhunan ako sa'yo, Luisa, at hindi pa ako nakakabawi, kaya asa ka na pakakawalan kita. Ang kapal mo naman para sabihin namuhunan ka sa akin, Kenji. Bakit? Dahil ba gumastos ka sa mga date natin? Sa mga gala natin? Sa mga inirigalo mo sa akin? Oo, at kukunin ko ngayon ng interes para hindi ka makawala sa akin. Pagkasabi niyon ay bigla siya nitong kinabig at marahas na hinalikan. Kenji, stop! Ano ba? Baliw ka na ba? Bulyaw niya nang maialpas ang mga labi, kasabay ng pilit na pagtulak niya sa dibdib nito. Ang tagal ko nang nagtitimpi sa pagiging pakipot mo. Ngayon, hindi na ako papayag na hindi ka maangkin, Luisa. You're mine. Forever mine. Siya naman ang itinulak ni Kenji. Napahiga siya sa sofa. Doon siya nito kinababawan. No! Get off me! Mas nilakasan niya ang pagtulak kay Kenji. Subalit mas nakaulo lamang yun kay Genji para halikan siya ulit. Sa leeg, sa panga, sa kanyang cleavage. Bitiwan mo ko sabi! Hayop ka! Halos mabasag ang ngipin niya sa galit at pandidiri. Muli niya itong itinulak. Huwag ka nang magpakipot at masasaktan ka lang, Luisa. Nakakalokong saan ni Kenji kasabay ng pagpunit nito sa kanyang blouse. Lumuluhang napapikit siya. Pinili niyang kumalma kaysa ang magpanik. Hindi siya papayag na maangkin siya ni Kenji. Kung noon labis kong gwardyahan niya ang pagkababae laban dito, mas hindi siya papadaig dito ngayon na nakita na niya ang tunay na kulay nito. Tama lang pala talaga na hindi niya ipinagkaloob dito ang sarili dahil hindi pala ito deserving. Maya-maya ay nagmulat ulit siya ng mga mata. Tumingin sa kanyang kanan. Nakita niya ang picture frame. Pinilit niya yung abutin at nang mahawakan niya ay wala siyang inaksayang panahon. Todo lakas niya yung inihampas sa ulo ni Kenji. Napaigik ang lalaki. Nahilo. Sinamantala yun ni Luisa. Tinuhod naman niya ito sa pagitan ng mga hita. Ang sakit! Tang-ina! Umaringking ito sa labis na sakit. Yan ang bagay sa'yo. Manyak! Singhal ni Luisa at nagsimula ng iligtas ang kanyang sarili. Sindak at nanginginig ang buo niyang katawan na iniwan si Kenji. Bumalik ka rito, Luisa! Naulinigan niya ang sigaw nito pero hindi siya nag-aksaya kahit segundo. Tuloy-tuloy siya ng paglabas ng bahay. Lord, please, don't let anything bad happen to me. Dasal niya nang makalayo. Kaawa-awa ang itsura niya na tumatakbo ng tumatakbo. Sa kamalasan, sa kanyang pagtawid sa isang kanto, nabangga naman siya ng sasakyan. Humandusay siya sa kalsada at kalaunay na wala ng malay. Kinabukasan na siya nagkamalay. Nasaan ako? Nagtatakang tanong ni Luisa. Iginala niya ang kanyang paningin sa kwartong kinaroroonan. Tumambad sa kanya ang mga mamahaling appliances, pati ang kama na kinahihigaan niya hindi basta-basta. Salamat po, Diyos ko. Naginawa ang sambit niya nang matiyak niyang wala siya sa apartment ni Kenji. Naalala na niya ang ginawa nitong kalapastanganan sa kanya. Maiiyak na sana siya, pero dahil may kumatok sa pinto ay pinigilan niya ang damdamin. Isang may edad na babae ang pumasok. Siguro ay nasa 50 ang edad nito. Gayunpaman ay halata pa rin na maalaga ito sa katawan at kasuotan. In short, isa itong Donya o Madam. Mabuti naman at gising ka na, Iha. How are you feeling? Nakangiti nitong tanong nang makalapit sa kanya. Ang sabi ng doktor na sumuri sa'yo ay gawa ng pagod ang iyong pagkawala ng malay kagabi. Akala ko'y nabangga ka namin pero butit hindi naman pala. Ayos lang naman po ako. Naalala ni Luisa, hindi nga siya nabangga. Kusa nga palang bumagsak ang kanyang katawan na malamang ay dahil sa magkahalong sindak sa biglaang pagsulpot ng sasakyan at sa kanyang matinding pagod kakatakbo. Salamat naman kung ganon. Alalang-alala ako sa'yo. Alam mo bang halos sugat-sugat ang mga paa mo kakatakbo yata tapos ang damit mo punit. Ano bang nangyari sa'yo, Iha? May lumapastangan ba sa'yo? Ayaw sanang sabihin ni Luisa ang totoo. Sabalit trinidor siya ng sariling damdamin. Bigla na lamang siyang napaiyak at ikinwento dito ang nangyari. Naaawang napayakap sa kanya ang madam. Tahan na, Iha. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ka dito sa bahay ko.
Walang makakapanakit sa'yo dito. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, ma'am. Walang anuman. Masaya ako na kami nakakita sa'yo. Tuluyang nakaramdam ng kapanatagan si Luisa. Pakiramdam niya nasa mga bisig siya ng kanyang ina sa sandaling yon. Namiss niya tuloy ang mama niya. Ano pala ang pangalan mo, iha? At taga saan ka? Pasisa ng madam nang kumawala sila ng yakap sa isa't isa. Ako po si Luisa Concepcion. Nangungupahan po ako sa Quezon City dahil isa po akong pharmacist sa Moore's Drugstore. Doon po sa Katipunan branch. Abay, napalayo ka na pala dahil nandito ka ngayon sa probinsya namin. Po? Oo, iha. Nandito ka sa probinsya ng San Mateo dahil dito na kami napirme. Nandito tayo sa farm namin. Bumuntong hininga si Luisa. Grabe, hindi ko na po alam kung saan ako nakarating. Ang gusto ko lang naman po kagabi matakasan ng lapastangan kong ex. Takot na takot man po ako pero hindi ko na alintana ang dilim at tinataha kong daan. Huwag ka mag-alala, iha. Ligtas ka na sa kanya. At kung gusto mong umuwi ay ipapahatid kita sa driver. By the way, ako nga pala si Verlina Shen. Masaya po akong makilala kayo, ma'am. Salamat po sa pagtulong sa akin. Walang anuman. Ang ayoko lang ay ang tinatawag mo kong ma'am. Ayoko na pati dito sa bahay ko ay para akong boss sa opisina. Sorry po. Biro lang. Pero sana'y tawagin mo na lang akong Mommy V. Mas nakakaganda yun, katulad mo. Napangiti siya nang wala sa oras. Yan, dapat ganyan. Lagi kang nakangiti dahil mas bagay sa'yo. Napakaganda mo, iha. Salamat po. Ang madam naman ang umiti. Kung gusto mo nang umuwi ay sabihin mo lang, okay? Ipapahatid kita sa driver. Gustong matuwa ni Luisa. Ngunit nang maalala niya si Kenji na baka naghihintay sa kanyang pag-uwi ay natigilan siya. Bakit? May problema ba sa sinabi ko, Luisa? Ang totoo po, natatakot po ako umuwi muna. Baka nandun pa po dati kong nobyo. Baka kung ano ulit ang gawin niya sa akin kapag nakita niya ulit ako. Nagbanta po siya sa akin na hindi siya papayag na maghiwalay kami. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Madam Verlina. Oo nga pala. Anong gusto mong gawin kung ganon? Gusto mo bang ipahuli natin siya sa pulis pati na ang stepsister mong mga agaw? Nako, wag na po. Wag niyo na po silang pagkaksayahan ng panahon. Karma na ho ang bahala sa kanila. Hindi ko naman po sila para habulin. Ang kaso, lumabas po ang pagkabayolente ni Kenji nung nakipaghiwalay ako sa kanya. At parang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto sa akin. Napakabait mo naman, iha. Pero tama ka. Walang saysay na pag-aksayahan sila ng panahon. Ang mabuti pa siguro'y dumito ka muna kung gusto mo. Kung ayaw mo pang umuwi ay bukas ang bahay ko na to para sa'yo, iha. Talaga po? Oo naman. Nandito ka naman na isulitin mo na. Manatili ka rito at magbakasyon muna. Kalimutan mo muna ang ingay sa Maynila. Mag-inform ka lang muna sa trabaho mo para hindi ka nila tanggalin. Tuluyang nagliwanag ang mukha ni Luisa. Sa katuwaan ay napayakap pa siya sa madam. Salamat po, ma'am. Mommy V. Maraming salamat po. Nakangiting magaan na tinapik-tabik naman ito ang kanyang likod. Madam, ahalis na daw po si Doc. Napahiwalay lamang sila sa yakapan nang sumilip ang isang matanda sa pinto. Sige, lalabas na kami. Tumayo ang madam at binalingan si Luisa. Gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang kwarto, iha? Gusto ko makilala mo ang anak ko. Sige po. Madaling bumaba sa kama si Luisa. Magkaagapay sila ni Madam Verlina na lumabas sa kwarto. Ganoon din ang pumasok sila sa isa pang kwarto. At hindi maikakaila ni Luisa ang pagtataka niya nang mabistahan niya ang kwartong yun. Tila kasi ay pumasok sila ng madam sa isang VIP room ng isang ospital. Kumpleto kagamitan na pang-ospital ang kwarto. May cardiac monitor, mechanical ventilator, suction machine at defibrillator. Higit sa lahat ay ang pasyente na lalaki na nakahiga sa kama at tulog. Salamat sa pagbisita sa anak ko, Doc. Hinarap naman agad ng madam ang doktor. Palipat-lipat si Luisa sa lalaki at sa nag-uusap na ginang at doktor. Bumuka ang bibig niya nang marinig niyang comatose pala ang lalaki sa kama na anak ni Madam Verlina. Maya-maya ay nagpaalam ng doktor. Ano po ang nangyari at na-comatose po ang anak niyo, Mommy V?
Hindi natiis na usisan ni Luisa pagkaalis ni Doc. Aksidente sa motocross, iha. Habi kasi ni Junior yon kapag walang ginagawa sa opisina. Sa kamalasan na disgrasya siya. Nabagok ang ulo niya nang sumemplang ang motor niya. Ganoon po pala. Kamusta naman daw po siya? Ilang araw na po siyang koma. Bumakas na ang matinding kalungkutan sa mukha ng madam. Bago sumagot ay hinaplos-haplos muna nito ang noo ng anak. 2 buwan na, Luisa. 2 buwan ng koma ang anak ko. Po? Ganun na po katagal? Oo. Magkaganon man ay umaasa pa rin ako nagigising siya. Bumuka ang mga bibig ni Luisa, subalit wala nang namutawi na salita sa kanyang bibig sa pangamba na baka may masabi siyang hindi tama. Ayaw niyang madagdagan ang bigat sa kalooban ng inang umaasa pa rin na makasama ulit ang anak. Nang sumunod na araw, tumutulong-tulong na si Luisa sa pag-aasikaso kay Junior. Nanatili talaga siya sa bahay ng mga Shen. Nagpresenta siya na magbantay kay Junior nang malaman niyang nasa bakasyon ang personal nurse na nag-aasikaso rito. Pumayag naman ang madam nang sinabi niyang may healthcare background siya dahil isa siyang pharmacist. Chinese pala sila Mami V, Aling Isabel? Tanong niya sa matandang kasambahay nang nililinisan nila si Junior. Si Aling Isabel na ang nagturo sa kanya ng tamang pag-aasikaso sa binatang koma. Oo, iha. Naasawa kasi si madam ng isang Chinese businessman sa Maynila. Mahirap din daw sila noon. Nagsumikap lang silang mag-asawa sa pagtitinda ng kung ano-ano. Hanggang sa nagtagumpay sila. Itong mansyon nila dito at itong farm ay isa lamang sa source of income nila. May mga real estate at malls sila. Kaya sobrang yaman nila ngayon dahil na rin sa pagsisikap nilang mag-asawa. Sayang nga lang at comatose ngayon ang kaisa-isa nilang tagapagmana. Naalala ni Luisa si Kenji pero agad niya rin itong binura sa kanyang isipan. Mula rin sa mayaman na angkan ng lalaki pero hindi kasing yaman ng mga Shen. Oo nga po, sana nga po magising na si Junior. Nasaan nga po pala si madam? Wala siya ngayon dahil Qingming Festival o Tomb Sweeping Day nila bukas. Nasa Manila Chinese Cemetery na si madam ngayon para sa paghahanda sa festival. Kasama niya yung mga bodyguard nila at sekretary. Naroon din siguro ang ilang kaanak nila at mga kaibigan. Ano po yung festival na yun? Kumbaga sa atin ay araw ng patay. Pagunita din sa kanila mga yumaong kamag-anak at ninuno. May ganun din po pala sila na tradisyon. Oo, Ineng. Kaya busy si madam ngayon. Kaya pala hindi ko pa siya nakikita mula pa kanina. Ngumiti na lang sa kanya si Aling Isabel. Maraming kasambahayang mansyon at mga tauhan sa farm. Pero dahil hindi naman siya naglalalabas ay si Aling Isabel lamang ang kaklose niya. Kaysa mamasyal sa farm na sinasabi sa kanya ni Madam Verlina, ay mas pinipili na lamang niya na alagaan at bantayan si Junior. Ang ganda siguro ng panaginip mo Junior. Na-enjoy mo na ang tulog eh. Kaso, sayang naman kung lagi ka lang nakahiga rito. Mas masaya pa rin ang mamuhay sa realidad. Kaya sana gumising ka na. Alam mo bang miss ka na ng mga taong nagmamahal sa'yo? Lalo na ng mami mo. Ikaw, hindi mo ba siya namimiss? Sa tuwina, si Junior na rin ang lagi niyang kausap. Hindi man tumutugon ang binata ay alam naman ni Luisa na nakikinig ito. Alam niya at napag-aralan niya dati na ang taong comatose ay may posibilidad na nakakarinig pa rin. Makakatulong daw sa pasyente na lagi silang kinakausap dahil maaaring magbigay ng stimulus sa utak ang naririnig nilang boses na maaaring makatulong sa pagising ng mga ito. Ako, sa akin, hindi ka ba curious kung sino ako, Junior? Ayaw mo ba ako makilala? Ayaw mo bang makita kung maganda ako o pangit? Sige ka. Baka pag-aalis na ako dito sa bahay niyo, magsisi ka na hindi mo ako nakita. Sabi pa naman ng marami, kamukha ko raw si Ann Curtis. Biro niya rin sa binata. Napahagikik siya sa sariling kalokohan. Nako, ang haba na pala ng mga kuko mo, Pogi. Sandalit putulan natin yan. Kaysa kung ano-ano ang kanyang sinasabi ay tumayo siya at naghanap ng nail cutter sa may drawer. Natuwa tuloy sa kanya si Madam Verlina na nooy lihim na nakikinig sa may likod ng pinto. Natutuwa ang madam dahil tama ang naging desisyon nito na tulungan si Luisa. Isang mabait na dalaga at maaasahan. Nandito na pala kayo, madam. Wikan ni Aling Isabel na mag-check dapat kina Luisa at Junior nang makita si Madam Verlina.
Madaling sinanyasan ng madam ang matanda at hinila sa malayo sa kwarto ng anak. Kailangan ko ng tulong mo, Isabel. Anong tulong, madam? Napakalalim ng buntong hininga ang pinakawalan ng madam. At nalungkot siya nang biglang maalala ang naging usapan nila ng Taoist priest na pinuntahan niya kanina bago siya umuwi. Master Woon, magdadalawang buwan ng tulog ang anak ko. Sinubukan ko na lahat ng paraan upang magising siya. Doktor, gamot, dasal, pero wala pa rin nangyayari. Mangiyak-ngiyak na hinaing ni Madam Verlina sa Taoist priest. Isang espiritual na leader na gumagabay sa mga ritual, panalangin at seremonya batay sa paniniwala ng mga Chino, lalo na sa kaugnay ng kaluluwa, kapalaran at pasasalamat sa mga ninuno. Ang katawan ng anak mo ay narito, ngunit ang kanyang kaluluwa ay maaaring naligaw. Hindi makabalik kahit gustuhin niya. Sagot sa kanya ng matandang nakasuot ng puting-puting tila roba at nakahawak ng prayer beads. Paano yun, Master Woon? Anong kailangan kong gawin para matulungan ng anak ko? Sa ilang bihirang kaso, kapag ang kaluluwa ay natigil sa pagitan ng dalawang mundo, ang isang spiritual marriage o ghost marriage ay maaaring maging daan upang maibalik ang balanse. Ipapakasal ko siya kahit ganoon ang kondisyon niya? Oo, yun na lang ang tanging paraan upang siya ay makabalik. Tanging ang kasal sa isang buhay na babae ang makakatawag sa kanyang kaluluwa pabalik sa mundo ng mga buhay. Kung yun lang ang natitirang pag-asa, gagawin ko, Master Woon. Maghahanap ako ngayon din ng babaeng magiging asawa ng anak ko. Napapikit si Madam Verlina nang matapos ang pagbabalik tanaw niya sa naging usapan nila ng pinagkakatiwalaan niyang Taoist priest. Kung kanina ay buo ang loob niya na makakahanap siya ng babae na magiging bride ng kanyang comatose na anak, ngayon naman ay pinanghihinaan siya ng loob. Narealize na kasi niya na hindi pala madali ang lahat dahil sa panahon ngayon ay sino namang babae ang willing maikasal sa lalaking comatose. May problema kasi ako, Isabel, at tungkol kay Junver. Anong problema kay Sir Junver, madam? Kailangan ko siyang maipakasal sa lalong madaling panahon para magising na siya. Yun ang payo ng Taoist priest na nakausap ko kanina sa Paco Temple. Paano niyo po gagawin yun, madam? Wala naman pong nobya si Sir Junver. Hindi naman kailangan na nobya niya ang pakakasalan. Basta babae na willing ikasal sa anak ko ay pwede na. At yun ang sana'y hihilingin ko sa iyong pabor. Ang tulungan mo kung hanapan si Junver ng babaeng pakakasalan niya. Baka may kilala ka. Napakamot sa batok si Aling Sabel. Naku madam, parang ang hirap po niyan. Alam ko, Isabel, pero handa ako magbayad ng kahit magkano. Kahit pamilyon, pakasalan lang niya ang anak ko. Natahimik ang matanda. Namamroblemang napaisip naman si Madam Verlina. Dumating na pala kayo, Mami V. Good evening po. Maya-maya ay sabi ng dinig ni Louisa na kanilang narinig. Halos sabay na napatingin ang dalawa sa dalaga. Pagkaway napatingin din sa isa't isa. Unti-unti ay sumilay sa kanilang mga labi ang ngiti. Mukhang iisa ang pumasok sa isip nila tungkol kay Louisa. Iha, halika. May pag-uusapan tayo. Hinilan ni Madam Verlina si Louisa sa study room ng mansyon. Dooy ipinaliwanag nito sa dalaga ang suliranin niya. Naku, ayoko po. Sa kasamaang palad ay hindi pagpayag ni Louisa matapos marinig ang pakiusap ng madam na ghost marriage. Louisa, ang sinasabi ko sa iyo hindi naman legal na kasal. Gagawin lang natin para sa pagsunod sa ritual. Kapag gumising ang anak ko matapos ang kasal, tinitiyak ko pa rin sa iyo na malaya kang makakapili kung anong gusto mo. Kung ayaw mo na maging totoong asawa niya ay malaya ka pa rin makakaalis. Ipinapangako ko yan, Louisa. Pero natatakot ako, Mami V. Paano kung hindi pa rin siya magising at hindi na makawala ang kaluluwa ko sa kanya? Kasi kasal ang mga kaluluwa namin. Sunod-sunod ang naging pag-iling ng madam. Malakas ang paniniwala ko nagigising siya, Iha. Ang sabi nga ni Mr. Woon ay gustong-gusto niyang makabalik, pero hindi lang niya magawa dahil may pumipigil sa kanya. Kailangan ka niya, Louisa. Kailangan mo siyang tawagin para makabalik siya at magagawa mo lamang yun kung bukal sa loob mo na pakasalan siya. Napakagatlabi ang dalaga. Nasa mukha pa rin ang pagtutol. Babayaran kita, Iha. 10 milyon, pumayag ka lang. Ho? Ginagap ng madam ang mga kamay ni Louisa. Mahigpit na hinawakan. Please, Iha.
Tulungan mo ang anak ko at tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo ang lahat habang buhay. Wala na ang asawa ko. Ayoko na pati ang anak ko ay mawala na rin sa akin ng tuluyan. Hindi ko kakayanin. Kailangan ko si Junver. Kailangan ko siya para maipagpatuloy ang legacy ng Shen. Siya lang ang nag-iisang anak ko na magmamana sa lahat ng kayamanan ng Shen. Hindi siya dapat mawala ng maaga, Luisa. Hindi pa rin sana papayag si Luisa. Ngunit dahil naawa na ito sa madam ay unti-unting nagbago ang isip nito. Naisip din ito na baka ito na ang paraan para mabayaran nito ang utang na loob sa madam. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Luisa bago sumagot. Sige po, Mami V. Payag na po ako. Tutulungan ko po si Junver. Talaga? Naku, maraming salamat, Luisa. Salamat talaga. Nag-iiyak ang madam na yumakap sa dalaga. Kinagabihan ay binantayan ulit ni Luisa si Junver. Paano yan? Ikakasal daw tayo. Okay lang ba sa'yo na ako ang asawang mo dyan sa kabilang mundo? As usual, madamdaming kinakausap niya ulit ito habang nililinisan ng bimpo ang gwapong mukha ng binata. Sorry kung wala kang choice ha. Wala din kasi akong choice. Ayoko namang tanggihan ng mami mo. Ang bait kasi niya sa akin eh. Pero don't worry. Oras naman na gumising ka na wala nang bisa ang kasal natin. Kailangan lang natin gawin to para makabalik ka daw. Napatitig siya sa kamay ng binata matapos niyang magdrama. Inimagine na gagalaw yon para hindi na nila kailanganing gawin ang ghost marriage. At nang hindi mangyari ay napabuntong hininga na lamang siya. Hindi nagsayang ng araw si Madam Verlina. 3 araw lamang ang lumipas ay ginawa na ang seremonyang espiritual. Tayo lang po ba talaga ang tao? Kinikilabutang tanong ni Luisa nang pumasok na siya sa silid at nakita niyang 4 lang sila na naroon. Ang Taoist priest, si Madam Verlina at si Aling Isabel. Oo, Luisa, dahil ito ay pribado at sagradong ritual. Sagot ng madam, umaasa talaga ito na magiging maganda ang kalalabasan ng gagawin nilang kasal. Napatingin si Luisa sa kanyang groom. Kahit tulog ito ay napakagwapo nito sa suot na pulang changsan na isinusuot lamang ng mga ikinakasal na lalaking Chinese. Sayang, dahil kung totoong kasal sana ang nangyayari, ay siguro isa na siya sa pinakamasayang bride ngayon. Sino ba ng mga babae ang hindi magiging proud na maging groom ang isang Junver Shen? Uumpisahan na natin ang seremonya. Saan ng Taoist priest? Lahat sila ay nagyuko sa harapan ng pinakaaltar. Mula roon ay nalalanghap ang amoy ng mga insenso. Lihim na napalunok si Luisa. Tumindi ang kanyang nerbiyos. Relax, iha. Bulong sa kanya ni Madam Verlina. Naghawakan sila ng kamay. Parehas nag-inhale at exhale. Maya-maya lamang ay nagsasalita na ang Taoist priest sa mga salitang halos hindi maunawaan ni Luisa dahil sa sobrang kaba. Tahimik na naging sunod-sunuran lang siya sa lahat ng ipinagagawa sa kanya. Madam, si Junver po. Ang ikinabigla niya ay nang biglang sabihin niyon ni Aling Isabel. Ano yun, Isabel? Gumalaw po ang mga mata niya. Nagigising na po si Sir Junver, madam. Pare-parehas silang nanlaki ang mga mata. Naghintay sila na kumilos pa si Junver. Oh my God! Hiyaw nang natawang si Madam Verlina nang masaksihan na rin ang pagkilos ng daliri ng anak. Junver, anak? Junver, gising na! Gising na, anak! Hirap man ay tuluyang nagmulat ng mga mata si Junver. Awang ang mga labi sa hindi pagkapaniwala na nakanganga na lamang sa tabi si Luisa. Hindi nagtagal ay saksi siya sa parang himala na pagkabuhay ng isang halos patay na nanilalang gawa ng isang ritual o seremonyang espiritual. Tawagin niyo ang doktor. Bilisan niyo! Utos ng iyak na si Madam Verlina. Salamat, Diyos ko. Salamat. Pagkatapos ay niyakap nito ng mahigpit ang anak. Agad namang sineck up ng doktor ang binata, habang si Luisa ay nagtungo muna sa silid upang bigyan ng oras ang mag-ina. Ayos ka lang, Luisa? Makaraan ng ilang sandali, natutulala pa rin si Luisa kaya kailangan ditong kamustahin ni Aling Isabel sa kanyang kwarto. Ayos lang naman po. Hindi lang po ako makapaniwala sa nangyari. Ako nga rin. Pero salamat talaga sa Diyos dahil nagising na si Junver. Salamat sa iyo, Luisa. Mabuti na lamang at dumating ka sa buhay ng mga Shen. Napakalaki na naitulong mo sa kanila. Paano naman po nangyari yun kung hindi naman po natapos ang kasal?
Ang sabi ng Taoist priest ay baka natawag mo agad ang espiritu ni Sir Junver. Ewan ko lang pero siguro ganoon na nga. Ano naman po ang sabi ng doktor? Stable naman daw ang kalagayan niya. Nakilala niya kami ni Madam kaya mukhang wala naman daw problema. Nakakapagsalita na rin po ba siya? Oo, tinawag niyang mommy si Madam kaya lalong nag-iiyak si Madam. Sa mga nalaman ay naginawaan na rin si Luisa. Kung dahil sa isinagawang kasal o hindi ang dahilan ng pagkagising ni Junver ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay gising na ito at may pagpapatuloy ulit nito ang buhay. Halika Luisa, bumalik tayo doon para makilala ka niya. Tapos na ang doktor sa pagsusuri sa kanya. Nag-uusap na lang sila doon. Sige po. Tumalima siya at magkasunod sila ni Aling Isabel na tinungo ang kwarto ni Junver. Sinalubong sila ng ilang pares ng mga mata nang pumasok sila. Kasama na roon ang nagtatakang mga mata ni Junver. Kinikilala siya at kinikilatis. Malamang ay nagtataka ito kung bakit ganoon na nakasuot siya ng pangkasal. Junver anak, siya si Luisa Concepcion. Siya ang sinabi namin na bride mo sana, pero nagising ka na naman bago pa matapos ang kasal niyo. Pakilala ni Madam Verlina sa kanya. Walang naging komento si Junver. Nabahala si Luisa. Hula niya'y hindi nagustuhan ni Junver na muntik na itong maikasal habang tulog. Napatungo siya. Hindi niya kayang salubungin ang nanunuring mga titig sa kanya ng binata. Lagi kong naririnig ang tinig mo, Luisa. Kahit hirapan na magsalita, bigla ay sabi ni Junver. Maang na napaangat ang ulo ni Luisa. Anong ibig mo sabihin, anak? Naririnig mo si Luisa habang tulog ka? O sisa ni Madam Verlina? Yes, Mom. Nanlaki ang mga mata ng Madam na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Junver. Dok, pwede ba yun? Paano nangyari yun? Pagkaway baling nito sa doktor. At present, there are studies that show what is called auditory processing in comatose patients. Ibig sabihin, kahit nasa koma ang isang tao, ang ilang bahagi ng utak niya naman ay aktibo pa rin, lalo na ang may kadalaman sa pandinig. Ito ang tinatawag naming residual auditory perception. Sagot ng doktor. Ibig sabihin po, nakakarinig ang anak ko kahit tulog siya? Yes, Madam. May posibilidad na naririnig niya ang mga boses sa paligid niya. Hindi man siya tumutugon, pero ayon sa functional MRI at EEG studies, may mga pasyente sa komang nagpapakita ng brain activity kapag may naririnig na tunog, lalo na ang boses ng mahal nila sa buhay. At pwede niyang maalala mga yon kapag nagising na siya? Katulad na lang ngayon sa anak ko? Posible po. Ang tawag doon ay implicit memory retention. May ilang kaso na paggising ng pasyente, naaalala nila ang boses ng isang taong umiiyak o nagdarasal sa tabi nila. Ganoon pala. Ibinalik ng Madam ang tingin sa anak. Kung ganoon ay naririnig mo rin ako, anak? Hindi tumugon si Junver. Ipinikit nito ang mga mata. No, anak, huwag kang matulog ulit. Imulat mo lang ang mga mata mo. Nababahalang sabi rito ng Madam. Hayaan mo lang siya, Madam. Hayaan nating magpahinga siya. Huwag kayong mag-alala. Normal lang na makaramdam siya ng pagod pagkatapos ng matagal na tulog. At mas maganda yun dahil ibig sabihin, gumagana na uli ang katawan niya. Saway ng doktor sa Madam. Sure ka, Doc? Yes, Madam. Bagaman may alinlangan, napilitan si Madam Verlina na hayaan ngang matulog ulit si Junver. Isa-isa silang lumabas sa kwarto at sa living room na nagpatuloy sa pag-uusap. Paminsan-minsan na lang nito pinapasilip ang anak sa kasambahay. Kinabukasan, kahit puyat si Luisa dahil hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, ay nagising pa rin siya ng maaga. Naligo siya at inayos ang sarili. Nang makontento ay lumabas na siya sa inookupahang kwarto upang gawin ang nakasanayang pag-aasikaso kay Junver. Nga lang ay natigilan siya nang naroon na siya sa tapat ng pinto. Bigla ay nag-alangan siya. Kailangan pa rin niya ng tulong ko dahil hindi pa siya nakakakilos ng maayos. Pakonsuelo niya sa sarili at itinuloy ang pagpasok. Namutla ang mukha niya nang masilayan niyang gising na rin pala ang binata. Good morning. Alangan ni bati niya sa binata habang isinasara ang pinto. Nagugutom ako. Walang reaksyon na sabi ng binata. Sige, dadalhan kita. Anong gusto mong kainin? Kahit ano, basta may kanin. Okay, wait lang, ikukuha kita.
Binuksan ulit ni Luisa ang pinto ng silid at lumabas. Nagdudumali siyang tinungo ang kusina. Laking pasalamat niya at nakaluto na ang cook ng mansyon. Nataranta silang dalawa na nagtulungan na i-prepare ang pagkain ng bagong gising na amo. Hindi nagtagal ay nakabalik si Luisa sa kwarto ni Junifer at tinulungan itong kumain. Sinusubuan niya ito dahil nanginginig pa ang kamay ng binata. Dahil matagal na hindi gumagalaw, humina ang mga muscles nito sa iba't ibang parte ng katawan na tinatawag na muscle atrophy. Kahit sa pagnguya at paglunok ay hirap na hirap to. Ayaw mo na ba? Tanong niya nang iniiwas ni Junifer ang bibig sa kutsara. Busog na ako. Nakangiting itinabi ni Luisa ang pinagkainan. Yung baso naman ng tubig ang kinuha niya at maingat na pinainom ang binata. Paano ka napadpad dito sa bahay namin, Luisa? Tanong nito matapos uminom. Tinulungan ako ng mami mo nung nagkaroon ako ng problema at biglang tumbas sa kalye. Ini-offer niya sa akin na dito muna ako pansamantala dahil hindi pa ako pwedeng umuwi. Bakit hindi ka makauwi? May ginawa ka bang kasalanan sa Maynila? Wala, syempre. At medyo mahabang kwento eh. Kaya saka ko nasasabihin. Napatitig sa kanya si Junifer. Buong akala niya ay tapos na ito sa pag-uusisa tungkol sa kanya. Pero hindi pa pala. Bakit mo ko inaalagaan? Hindi mo naman kailangan gawin. Nakakaya naman kasi kung nakatunganga lang ako dito. Sakto namang nasa bakasyon ng private nurse mo kaya ako na lang ang nagpresenta na pumalit sa kanya. Okay, pero paano ka naman napapayag pakasal sa akin? Kahit walang kasiguraduhan nagigising nga ako. Ang totoo, ayaw ka talaga kasi natatakot ako. Pero dahil naawa ko sa mami mo ay pumayag na rin ako. Kako wala namang mawawala dahil para sa ritual lang naman ng kasal. Wala namang bisa. Mahal na mahal ka ng mami mo kaya lahat ng paraan ginawa niya magising ka lang. Tumango-tango si Junifer. Pero wag kang mag-alala, hindi naman natapos ang kasal eh. Nagising ka na kasi kaya technically hindi tayo kasal. Muntik lang. Hindi ka pa rin dapat pumayag, Luisa. Alam mo bang delikado ang ghost marriage? Paano kung hindi ako nagising? Baka buong buhay mo ay hunted ka na sa pagpapakasal sa patay na. Hindi mo alam kung gaano yung nakakatakot. Ayos lang. Gusto ko lang talaga makabawi sa kabutihan ng mami mo. Kung ganun ay salamat dahil pumayag kang pakasal sa akin. Kahit parang malaking kalokohan ng bagay na yun para sa inyo na hindi Chinese. Hindi ko alam kung nakatulong nga yun sa pagbabalik ko. Pero salamat pa rin sa pagsasakripisyo mo. Pero sana sa susunod, huwag kang tanga sa mga desisyon mo sa buhay, Luisa. Masalamat ka talaga at nagising ako. Natigil siya sa huling kataga ng binata. Ang harsh. Gayunman ay ngumiti pa rin siya rito. Kaysa ang mainis dahil medyo suplado pala ito at inunawan na lamang niya. Sinabi niya sa sarili na galing sa sakit ang binata kaya dapat lang na magpasensya siya. Lumipas ang ilang araw. Tuluyang bumuti ang kalagayan ni Junifer. Sa tulong ni Luisa at ng kinuhang physical therapist ay nakakalakad na rin to. Huwag mong biglain ang sarili mo, Junifer. Saway ni Luisa nang sinubukan ng binata na tumakbo. Siya ang sumama rito na mag-jogging ng umagang yon dahil malilate daw ang therapist nito na makarating. Hindi siya pinansin ni Junifer. Nagpatuloy ito sa kapangahasan. Feeling yata nito ay kaya na ulit nito gawin ng lahat porket malaya na ulit itong nakakalakad at nakakakilos. Bahala ka nga dyan. Napaiingos na nais sa loob na lamang ni Luisa. Kung siya lang ang masusunod ay tatalakan niya ito. Hindi lang niya ulit ginawa dahil sa kaisipang mas hindi sila magkakasundo ng binata kapag inuna niya ang init ng ulo. Tinitiis niya at titiisin pa ang pagsusuplado nito sa kanya sa paniniwalang magiging mabait din ito sa kanya balang araw. Junifer! Hiyaw niya nang makita niyang umaringking sa sakit ang binata habang hawak-hawak ang isang paa. Mabilis niya itong nilapitan. Ayos ka lang, Junifer? Anong nangyari? Huwag kang OA, Luisa. Ayos lang ako. Nasaktan lang ako dahil naapakan ko na costing bato na yan. Inis na sinipan ni Junifer ang bato na tinukoy. Sabi ko naman kasi dahan-dahan lang. Ayan tuloy. Halika, umupo muna tayo dun sa may puno. Hindi kumibo ang binata kaya inisip ni Luisa na sang-ayon to sa sinabi niya. Lakas loob na inilalaya niya rin to. Maingat niya itong pinaupo sa malalaking ugat ng puno ng mayabong na akasya. Oh, dahan-dahan. Sa kamalasan ay hindi tama ang naging pagkakaupo ni Junifer. Nahulog ang puwitan nito at nahila siya
dahilan para muntik maglapit ang kanilang mga muka. Napatitig sila pareho sa isa't isa. Napapikit siya ng halos 1 inch na lang ang layo ng labi nito sa kanya. Ngunit bago pa nakasayad ang mga labi ng binata sa kanya, ay nagsalita ito sa bahaw na tinig. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Doon na lang ako magpapahinga. Naibukas ni Luisa ang kanyang mga mata. Kasabay niyon ay ang unti-unting pagsakop ng mainit na pakiramdam sa kanyang buong muka. Let's go. Ang sabi pa ni Junver, akmang tatayo na ito. Oo, sige. Madaling umayos ng tayo si Luisa. Tumalikod at nakangiwing pumikit ng mariin. Ramdam na ramdam niya ang pagkapahiya. Kung pwede lang ay hilingin niya sa lupa na bumuka at lamunin na siya. At kung paano nakarating sila sa mansyon ay hindi na niya alam. Dumiretso siya sa kanyang inuukupang kwarto. Dinive ang kama at isinubsob ang ulo sa unan. Nakakahiya! Nakakahiya ka, Luisa! Sita niya sa sarili. Kulang na lang ay isuffocate niya ng tuluyan ang sarili sa unan. Wala na siyang mukhang maihaharap pa kay Junver kaya mas maiki yatang matigok na lang siya. Ang pag-iwas niya kay Junver kinagabihan ay agad na halata ni Madam Verlina. May hindi na naman ba kayo na pagkakaunawaan dalawa at parehas kayong tahimik? Pailalim na nagsulyapan ng dalawang kumakain. Junver anak, hindi ba't sinabi ko naman na maging mabait ka kay Luisa dahil kabilang na siya sa pamilya natin? Wala po akong ginagawa sa kanya, ma'am. Nagsalubong na talaga ang mga kilay ng madam. Kay Luisa naman na napatingin. Wala naman pong problema sa amin, Mami V. Siguro napansin niyo na tahimik ako kasi po naalala ko lang po mga kaibigan at katrabaho ko po sa Maynila. Bigla ko po silang na-miss, lalo na ang pinsan kong si Fatima. Napilitang pagsisinungaling ni Luisa. Mabuti naman pala kung ganun. Akala ko talaga may issue na naman kayong dalawa. Wala po, Mami V. Tumango ang naniwalang madam. Oo nga pala anak, may mangyayaring salo-salo bukas ng gabi dito sa mansyon. Pagkuway baling ulit nito kay Junver. Maghahanda tayo para sa pasasalamat sa Diyos, sa langit, sa mga ninuno natin dahil ibinalik ka sa akin. Imbitado ang mga taong nagdarasal para sa'yo, mga doktor, mga kamag-anak, mga kakilala na hindi umalis sa tabi natin, at ang ilang kaibigang tapat. Hindi ito yung grande pero ito ang paraan natin para sabihin salamat at bumalik ka sa amin. Ikaw ang bahala, Mom. Ginagap ni Madam Verlina ang kamay ng anak at pinisil. Nagngitian silang apat kasama si Aling Isabel na nagsisilbi sa kanila. Pagkatapos ng almusal, upang mas makatotohanan na namiss ni Luisa ang pinsang si Fatima, ay nakitawag siya sa cellphone ni Aling Isabel. Dali-dali siyang nagtungo sa pool area. Agad-agad ay idinayal niya ang kabisadong numero ng pinsan. Hello Fatima, si Luisa to. Kumusta? Anya sa pinsan na sagutin nito ang tawag. Gaga ka? Akala ko ano nang nangyari sa'yo. Alalang-alala ako sa'yo dito. Pinipigilan ko lang na hindi kita ipablatter na missing. Sorry, Insan, pero wag ka na mag-alala dahil ayos lang naman ako. Nasaan ka ba't anong nangyari sa'yo? Paano umalis ka na parang walang dalang damit? Pati cellphone at wallet mo nandito. At saka, alam mo bang laging pumupunta dito si Kenji? Hinahanap ka niya, wala naman ako maisagot. Pagkarinig sa pangalan ng dating nobyo ay nabahala si Luisa. Fatima, mangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, hindi mo sasabihin kay Kenji na tinawagan kita. Pero bakit? Dahil siya ang dahilan kung bakit ako nagpakalayo-layo. Ano? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Sa gitna ng hindi napigilang pagragasan ng mga luha ay nagkwento siya sa pinsan. Gimbal na gimbal ito sa mga nalaman. Diyos ko, totoo ba? Nagawa niya yun? Hindi makapaniwalang naibulalas ni Fatima. Oo, Insan. Niloko na nga niya ako. Sila ni Ate Gwen. Tapos muntik pa niya akong babuyin makuha lang niya ang pagkababae ko. Binantaan pa niya ako na hindi ako titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya sa akin dahil namuhunan daw siya sa akin. Hayop pala siya eh. Ang dapat sa kanya, ipinapakulong. Bumalik ka rito at harapin natin siya, Luisa. Ipapatabot natin siya sa mga pulis. Bilisan mo! Napapikit si Luisa. Pagkuway nagbuga ng malalim na hininga. Hindi na, Insan. Hayaan mo na dahil hindi naman siya nagtagumpay. Pero gano'n na lang ba yun? Oo, dahil ayoko na ng issue. Ayoko na ng problema. Isa pa ayos naman ako dito sa kanilalagyan ko ngayon. Mababait ang kumupop sa akin.
Paano naman ang buhay mo dito? Paano yung trabaho mo? Hindi ka pala nag-informan lang. Hayaan mo na. Aayusin ko na lang ulit ang lahat kapag handa na ulit akong bumalik dyan. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho kung hindi na nila ako tatanggapin. Kailan naman yun? Hindi na nakasagot si Luisa dahil nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran. Napalingon siya. Laking pagtataka nga lang niya dahil wala namang tao roon. Nang balikan niya ang pinsan sa linya ay nagpaalam na siya rito. Sinabing tatawag na lang siya ulit. Kinabukasan, maagang umalis si Luisa at Madam. Pupunta ang mga ito sa bayan. Aling Isabel, si Luisa po. Pagkagising ay si Luisa agad ang hanap ni Junver. Umalis sila ng mami mo dahil magpapaganda daw sila. Kinuha na rin nila ang mga damit niya sa binilhan ng mami mo. Bakit? May kailangan ka ba? Umiling ang binata. Wala naman po. Nanibago lang po ako dahil walang biglang sumulpot sa kwarto ko ngayon. Ibig sabihin ay maaasahan talaga siya. Alam mo naman na sa kanya kayo pinagkatiwala ng Madam. Ginawa naman po akong bata. Bahagyang natawa si Aling Isabel. Hindi naman. Gusto lang matiyak ni Madam na nasa maayos kang kalagayan. Tiwalang-tiwala siya kay Luisa pagdating sa'yo. Sayang nga daw at hindi natapos ang kasal niyo. Manugang na sana niya si Luisa kahit sa ritual lang. Tipid na napangiti na lamang si Junver. Napunta na sa ganoon ang usapan kaya minabuti niyang tapusin na. Maingat siyang magsalita ng mga bagay na aasa ang matanda, lalo na ang mami niya. Tinungo niya ang terrace ng mansyon nang magpaalam siya kay Aling Isabel. Doon nagmuni-muni siya habang pinapasadahan ng tingin ang kanilang malawak na fruit farm. Puros berde na ang nakikita niya dahil malago ang mga pananim na kanilang mga tauhan, lalo na sa banda na magtabi ang manggahan at sagingan. Hindi nagtagal ay sinakop ni Luisa ang isipan niya. Naalala niya ang hindi niya sinasadyang marinig na usapan ni Luisa at ng pinsan nito. Napatiimbagang siya, biglang bumangon ng galit sa dibdib niya. Sinong lalaki ang magagawang pagsamantalahan ng katulad ni Luisa? Kung nakaharap siguro niya ang ex ni Luisa ay bugbog sarado na ito ngayon sa kanya. At nagawa pa nito at ng stepsister ni Luisa na magtaksin. Luisa. Usal niya sa pangalan ng dalaga. Isang damdamin ang bumalot ngayon sa kanya. He cared for her and he wanted to be her protector. Kung sino man ang lalaking nanakit kay Luisa ay sana'y hindi mag-krus ang kanilang landas dahil natitiyak niyang papaduguin niya ang ilong nito. Hindi man niya naging ganap na asawa si Luisa, ipinapangako niya wala nang makakapanakit pa sa dalaga. Nawala lamang sa malalim na pag-iisip si Junver nang makita niya ang pagdating ng sasakyan ng kanyang ina. Ilang sandali na pinanood niya ang dalawa mula sa taas. She's so lovely. Naibulong ni Junver na nakatutok ang paningin kay Luisa. Ang katotohanan, lagi niyang pinagmamasdan si Luisa lalo na kung alam niyang hindi ito aware sa kanyang presence o kung may ginagawa ito. Katulad na lamang ngayon at noong natapilok siya noong nagja-jogging sila. Nakita naman niya siguro yung bato kung hindi lang siya palingon-lingon noon kay Luisa habang tumatakbo. Kapag mag-isa ay napapangiti talaga siya kapag naiisip niya yon. Maya-maya ay bumaba na siya at sinalubong ang dalawang babae. Agad niyang kinuha ang mga bitbit ng mga itong paper bag. Makahulugang nagkatinginan tuloy sina Madam Verlina at Luisa. Nagtataka ang dalawa pero nagbaang-maangan ng mga ito. Pagsapit ng gabi, isa-isang nagdatingan ng mga kakilala, kaibigan at kamag-anak ng pamilya Shen para sa gaganapin na munting salo-salo at pasasalamat. Hindi makapaniwala ang lahat ng makakita kay Junver na totoong gising na nga siya at buhay na buhay. Ang mga may edad ngayon napapaluha pa sa sobrang kasiyahan. Pagkatapos nito, may pupuntahan tayo, Luisa. Bulong ni Junver nang magkaroon ng pagkakataong lapitan ng dalaga. Saan? Basta, kaya wag ka agad matutulog, okay? Nakangusong ay kinibit balikat ni Luisa ang sagot. But deep inside ay kinikilig na siya. Hula niya ay magde-date sila ni Junver. Muntik na siyang mapatili sa sobrang saya. Abot hanggang anit ang kanyang pagkakangiti. Hanggang sa dumako ang tingin niya sa lalaking bagong dating. Unti-unti siyang binalot ng lamig sa katawan. Nabura agad ang kanyang ngiti sa mga labi. Ang demonyo niyang ex-fiancé, si Kenji Chua. Bago pa man siya nito makita ay dagli siyang tumalikod. Tumatahip ang kaba sa kanyang dibdib. She was bewildered. Ni sa hinagap ay hindi niya inaasahang darating doon ang lalaking tinatakasan niya. Hindi niya alam na kakilala pala ito ng pamilya Shen.
Kumilos siya. Kailangan na niyang umalis doon bago pa siya makita ni Kenji. Huwag ka nang umalis, Luisa. Mag-uumpisa na tayo. Subalit pigil sa kanya ni Aling Isabel na saktong nakasalubong niya. Napilitang magpatianod si Luisa pero nang wala nang nakatingin sa kanya ay pasimple siya ulit na tumakas. Awa ng Diyos ay nakalabas siya ng mansyon na walang nakakapansin sa kanya. Subalit yun ang malaking pagkakamali niya dahil may sumunod sa kanya. Bigla ay may humaklit sa kanyang braso. Sa tingin mo'y matatakasan mo ulit ako, Luisa? Galit na sigaw ni Kenji. Kanina ba siya nito nakita? Nagkunwari lang deadma para makatsyempo sa dalaga. Bitiwan mo ako, Kenji! Nagpumiglas siya. Manademonyong umisi ang binata. Mas hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi kita bibitiwan dahil uuwi na tayo, Luisa. Kung saan-saan kita hinanap, dito lang pala kita makikita. Paano napadpad ka dito sa farm ni na Junver? Wala kang pakialam. Sabing bitiwan mo ko eh. Hindi, dahil sasama ka sa akin. Akin ka pa rin, Luisa. Bakit pa? Bakit mo pa ako ginugulo? Hindi ba't nagpalandi ka na kay Gwen? Bakit ba hindi ka na lang sa kanya magpakaligaya? Doon ka na sa kanya. Magsama kayong dalawa at totoong wala na akong pakialam. Hayaan mo na ako. Tantanan mo na ako. Abat, ang lakas ng loob mo ah. Anong pinagmamalaki mo ha? Napangiwi si Luisa. Pakiramdam niya ay madudurog ang buto niya sa braso sa pagpigil niyo ni Kenji. Mutik na siyang mapaiyak at magmakaawa. Halika na kasi. Kundi masasaktan ka sa akin. Hinila siya ni Kenji. Ayoko sabi. Ayoko sumama sa'yo. Huwag ka nang manlaban. Bitiwan mo ako. Piksi pa rin ni Luisa. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya bilang babae. Ngunit nahihila pa rin siya nito. What the hell do you think you're doing, Kenji? Sa wakas ay malakas na tinig ni Junver mula sa kung saan. Nagpataka na ang mga luha ni Luisa dahil sa takot. Galit kay Kenji at kaligtasan dahil kay Junver. Yun pa lang ay nakaramdam na siya ng kapanatagan. Hindi na niya kailangang magtapang-tapangan dahil narito na ang hero niya. Hindi ko alam kung bakit nandito sa bahay niyo si Luisa, Junver. Pero kasi fiancé ko siya. Nagkatampuan lang kami ng konti kaya medyo hindi kami okay. Nag-uusap lang kami. Nakangiting sagot ni Kenji. Napaangat ng tingin si Luisa. Gusto niyang itama ang sinabi nito pero sa tuluyang pag-iyak niya, ni isang salita ay hindi niya magawang ibigkas. Nandito siya dahil siya ang asawa ko. Mabilis na sagot ni Junver na ikinagulat nila ni Kenji. Ibig mo sabihin, siya ang naging ritual wife mo sa ginawang ghost wedding? Siya ang pinakasal sa'yo ni Tita Verlina? Siya nga, kaya bitiwan mo siya kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Kaysa bitiwan si Luisa ay humalakhak si Kenji. Naunahan mo na naman pala ako kung ganun. Ang galing mo talaga, Insan. Rumihistro ang mas matinding pagtataka sa mukha ni Luisa. Kung ganoon pala ay magpinsan sina Kenji at Junver. Lahat na lang ng akin inaangkin mo. Negosyo, kapangyarihan. Ngayon naman ay ang babaeng pakakasalan ko. Magaling kan talaga. Gahaman ka rin tulad ng ama mo. Huwag mong idamay dito ang pamilya natin, Kenji. Bakit? Ayaw mo bang marinig nitong ritual wife mo na isa ka ring walang kwentang tao? Na sinakop niyo ang kumpanya ng daddy ko dahil sa kasakiman niyo ng mga shed? Aray! Namilipit sa sakit si Luisa dahil mas hinigpitan pa ni Kenji ang pagkakahawak sa kanyang braso. Kenji, bitiwan mo sabi si Luisa. May diing utos ni Junver. Mukhang nakuha na talaga ng babaeng to ang loob mo, Insan. At mukhang hindi lang siya pang ritual wife. Bakit? Sa'yo ba niya isinuko ang virginity niya nung gumising ka? Napasinghap si Luisa. Napatiimbagang naman si Junver. Nakuyom nito ang mga kamao. Masarap ba siya ha, Insan? Sobrang sikip ba? Sayang at hindi ako naka-experience. Ang swerte mo naman talaga, Insan. Imagine, kagigising mo lang sa pagkakakoma pero ikaw pa ang nakatikim sa virginity ng babaeng yan. Bilib na talaga ako sa swerte mo. Hindi na talaga nakontrol ni Junver ang galit. He approached Kenji with his darkest expression. Walang pagdadalawang isip na binigyan niya ito ng solidong suntok. Bumagsak sa sahig si Kenji. Hindi pa nakontento si Junver. Muli nitong pinatayo si Kenji at sinuntok uli ng ilang beses. Junver, tama na! Awat ni Luisa sa binata. Dugong-dugo na ang mukha ni Kenji at natatakot siyang baka mapatay ito ni Junver kung hindi ito maaawat. Junver, please! Tama na! Pakiusap niya ulit.
Sobrang pasasalamat niya dahil may napadaan na security guard. Kuya, tulong! Awatin mo sila! Sir, tama na ho. Baka mapatay mo siya. Samo ng gwardya sa amo nang makalapit. Nabitin sa area ang kamao ni Junver. Nanginginig to sa galit. Sinamantala yun ng gwardya. Tinulungan at itinayo ang wala ng halos malay tao na si Kenji. Napatutob si Luisa sa bunganga nang makita niya ang itsura ni Kenji. Halos hindi na ito makilala. Hindi man lang nakalaban. Siguro ay hindi nito inakala na kaya itong gulpihin ni Junver, lalo at kagagaling lang nito sa koma. Ilayo niyo yan dito, at wag nang papapasukin kahit kailan. Madiin na utos ni Junver sa mga gwardya. Yes, sir. Ilalayo na dapat ng gwardya si Kenji. Sandali. Tigil ni Junver. May sasabihin pa pala ako sa gunggong na yan. Simula ngayon, Kenji, pinuputol ko ng lahat ng ugnayan natin. Dahil para sabihin ko sa'yo, kahit ilang buwan akong comatose, hindi ko nakalimutan ang ginawa mo sa akin na pag-iwan nung naaksidente ako. Tandang-tanda ako kung paano mo akong inisian imbes na tulungan nung nanghihingi ako ng tulong sa'yo. Hindi sana ako nakoma kung tinulungan mo ako noon. At alam ko na sinadya mong lahat. Niyaya mo ako mag-motocross noon dahil may bala kang masama sa akin. Wala nang kakayahan na sumagot si Kenji kaya nagpatuloy si Junver. Gusto mo akong gantihan dahil sa pagkabagsak ng mga negosyo nyo. Nakala mo'y kagagawan ng pamilya ko. Para sabihin ko sa'yo, kasalanan lahat yun ng ama mong sigurol at babaero. Kaya wag mong isisi sa amin ang kagagawan ng tatay mo. Nagsisikap kami para mapalago mga negosyo namin. Hindi gaya ng tatay mo. Bukod kasi sa negosyong farm ng mga Shen, may mga real estate at mall ang mga ito sa iba't ibang panig ng bansa maging sa China. Nanlilisik na tinig ang iginawad sa kanya ni Kenji. Pero huwag kang mag-alala, dahil handa akong kalimutan ng kasalanan mo sa akin kapalit ng hindi mo panggugulo kay Luisa. Nauunawaan mo ba? Marahas na kumawala si Kenji sa pagkakahawak ng gwardya. Gustong bumawi subalit hindi ito hinayaan ng mga gwardya. Niwala itong nagawa noong kinaladkad na ito ng mga kalalakihan. While Luisa just stood there, animoy natuod na sa kinatatayuan. Nahimasmasal lang ang dalaga nang lapitan siya ni Junver. Ayos ka lang ba, Luisa? Basang-basa ng luha ang mga mata niya na tumango. Luha na ng kaligayahan dahil sa wakas, malaya na siya kay Kenji. Bumuntong hininga si Junver. Pagkuway kinabig siya at niyakap ng sobrang higpit. I'm sorry. Ako na humingi ng kapatawaran sa lahat ng masamang ginawa sa'yo ni Kenji. Sorry, Luisa. Don't worry. Dahil pinapangako kong wala ng sino man na makakapanakit sa'yo. Titiyakin kong comatose ang sino mang magtatangka na saktan ka. Kahit na dulo ng daliri mo. Kinurot niya ito sa tagiliran. Ang OA mo. Natawa na silang dalawa. Para natuloy siyang baliw na umiiyak tapos tumatawa. Si Kenji pala ay hindi na naituloy ni Luisa ang dapat sabihin dahil sinigal na siya ng halik ni Junver. Napatanga siya na nakatingala rito. Matamis nang umiti si Junver. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Sorry pero narinig ko ang kwentuhan niyo nang tinawagan mong pinsan noong isang araw. Alam ko na ang kwento kung bakit ka napadpad dito at kasalanan lahat yun ng gago kong pinsan. Okay, so ikaw pala yung nakikinig noon. Pero bakit mo ko hinalikan ngayon? Bakit? Bawal ba nahalikan ng wife ko? Correction. Ritual wife mo lang po ako. Ay mali. Ritual wife mo pa lang sana dahil hindi naman natuloy. Pwede naman nating ituloy kung gusto mo. Ha? Ang sabi ko ituloy natin ang kasal. Be my real wife, Luisa. Junver? Oo, Luisa. Gusto ko yung maging totoo kitang asawa. Actually, ito sana ang sasabihin or i-offer ko sa'yo kaya tayo aalis after na salo-salo. Speechless si Luisa. Gayunman, nagsusumigaw na ang puso't atay niya kasama na ang balon-balunan niya at mga kidney dahil sa kilig. Please, Luisa. Tanggapin mo ako na maging tunay mong asawa at promise lahat ay ibibigay ko sa'yo. Akmang luluhod na si Junver pero pinigil ito ng dalaga. Junver, wag. May sasabihin pa sana siya ngunit naantala nang bigla niyang makita ang isa pang pamilyar sa kanya na tao. Ate Gwen, anong ginagawa mo rito? Luisa, nandito ka pala. Kasama ko si Kenji, hinahanap ko siya. Kagat ang labing nagkatinginan sila ni Junver. Nagkaunawaan na isa pang kontrabida ang bagong sulpot. Napangiti naman ng matamis si Gwen nang masilayan ang gwapong si Junver. Pero mabuti naman at hindi si Kenji ang kasama mo.
Magagalit sana ako. Pero in fairness, magaling ka talaga sa pagpili ng lalaki, Luisa. Gwapo siya. Mas gwapo pa kay Kenji. Hindi nagkomento si Luisa. Lihim lamang na nagngingit-ngit. Napupuno siya ng panibugho sa itinuring na kapatid. Hindi niya akalaing ganito kapalalo ang kalandian nito sa katawan. Hindi pa makontento kay Kenji. Pati yata si Junver ay type na naman nito. Ang kapal. Hi, I'm Gwen Concepcion, Luisa's stepsister. Pakilala ni Gwen kay Junver. Inilahad nito ang kamay. Subalit hindi si Junver ang umabot niyon kundi si Luisa. Aray! At ganoon na lamang ang daing ni Gwen dahil biglang pinilipit ni Luisa ang kamay nito. Hindi alam ni Luisa kung saan siya humugot ng tapang. Pero ngayon ay never na siyang makakapayag na mahawakan ng malandi niyang ate Gwen si Junver. Aray ko, Luisa! Ano ba? Bitiwan mo nga ang kamay ko. Baliw ka ba? Tumapang ang mukha ni Luisa. Masakit ba? Para sabihin ko sa'yo, mas masakit pa dyan ang ginawa mo sa akin. Malandi kang babae ka. Parehas na napamata sa kanya sina Junver at Gwen. Pero maya-maya ay nakahalokibkip na dumistansya na sa kanila si Junver. Proud na proud ito na pinanood ang tila paghihiganti rin ni Luisa sa stepsister. Kung gusto mong maglandi, wag sa bago kong fiancé. Dun ka sa inagaw mong dating fiancé ko. Total bagay naman kayo. Parehong masama ang ugali nyo. Sabi pa ni Luisa at mas pinilipit pa ang kamay ni Gwen. Aray ko, Luisa! Dapat lang sa'yo na masaktan din. Itinuring pa naman kitang kapatid. Pero anong ginawa mo sa aking haliparot ka? Hindi ka mahal ni Kenji. Virginity mo lang ang habol niya sa'yo. Sinabi niya sa akin yun. Alam ko. At salamat sa'yo dahil namulat ako sa katotohanan na mali na mahalin ko siya. Magsama kayong dalawa. Itinulak na ni Luisa ang stepsister. Hawak ang kamay ay napaatras si Gwen ng ilang hakbang. Natatakot na ito kay Luisa. Gusto mong makita si Kenji? Nandun siya. Kinanadkad siya ng gwardya palabas. Dalhin mo sa ospital at baka nabalian ng buto. Ano? Ang sama nyo? Singhal ni Gwen. Lumakad na ito para puntahan sana si Kenji. Pero nang dumaan ito sa harapan ni Luisa ay bigla itong natapilok. Ihinarang kasi ni Luisa ang paa sa hinakbangan nito. Muntik nang masubsob ang babae sa sahig. Buti na lang at nakabawi agad to. Malademonyong umisi si Luisa nang tingalain siya ni Gwen. Let's go inside, hon. Baka hinahanap na tayo ni Mommy sa loob. Anyayan ni Junver kay Luisa bago pa makaalma si Gwen. Magkahawak kamay silang lumakad papasok sa mansyon. At natawa sila parehas nang marinig nila ang gigil na sigaw ni Gwen sa labas. Ang taray mo kanina ah. Pero ang tanong, ayos ka lang ba? Tanong ni Junver kay Luisa nang tuluyan silang makapasok sa mansyon. Ipinakita ni Luisa ang kamay na nanginginig at nanlalamig. Munti ko nang hindi magawa. Inakbayan siya ni Junver. Tama lang yun sa kanila dahil ang laki ng atraso nila sa atin. At huwag kang matakot dahil simula ngayon, hindi ka na nila malalapitan. Ako ang makakalaban nila. Humiti si Luisa pagkaway tumingkayad. Inabot ng mga labi niya ang labi ni Junver. Hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. Hinapit naman ni Junver ang kanyang bewang. Hindi na pinakawalan ang kanyang mga labi. Ninamnam nila ang totoong lasa ng tunay na pagmamahal. Ay, Diyos ko! Gulat na gulat tuloy sina Madam Verlina at Aling Isabel na bumungad dahil hinahanap sila. Madaling itinulak ni Luisa ang dibdib ni Junver. Napilitan silang maghiwalay. Anong ibig sabihin nito mga anak? Gitlang tanong ni Madam Verlina. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ni Junver ang kamay ni Luisa. Kami na, Ma'am. Nagmamahalan kami ni Luisa at gusto naming ituloy ang kasal namin. Yung totoong kasal. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan ang dalawang matanda. Sorry po, Mami V, kung nabigla kayo. Ako nga rin po eh. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng pagsusuplado nitong anak niyo sa akin, gusto na pala niya ako. Ganon din naman po ako sa kanya. Paliwanag ni Luisa. Pinisil ni Junver ang kanyang ilong. Natatawang umiwas naman siya saka hinampas ito sa balikat. Totoo bang sinasabi niyo? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Madam Verlina. Totoo, Ma'am. At sana tulungan niyo ako na ihanda agad ang kasal namin. Sagot ni Junver. Inakbayan nito si Luisa. Hinalikan sa noo. Ay, Diyos ko! Nagkunwaring mahihimatay ang madam. Inalalayan ito ni Aling Isabel. Naku, madam, huwag kang mahihimatay at baka makatulog ka rin ng ilang buwan.
Wala akong mahahanap na ritual husband mo. Natatawang biro nito. Pasaway ka, Isabel. Nagtatawa ang madam na ikinampay ang kamay sa kapwa matanda. Nang umayos ay ngiti-ngiti na ipinaglipat-lipat ang tingin kina Luisa at Junver. Kung totoong nagmamahalan kayo ay syempre ako na ang pinakamasayang matanda sa balat ng lupa. Kung gusto nga niya ngayon na kayo magpakasal, nandito naman si Master Woon. Ipapakasal ko na kayo agad sa kanya. Syempre hindi pa ngayon, ma'am. Dahil gusto kong paghandaan natin ang kasal namin ni Luisa. Gusto kong iparanas sa kanya kung gaano kasaya at ka-worth it na kasal. Hindi katulad nung dapat ay ikakasal siya sa akin at takot siya. Sabagay, tama ka nga anak. Dapat lang na ikasal kayo ng bongga at ako ang bahala sa lahat. Namasa ang mga luha ni Luisa. Salamat po, Mommy V. Salamat at dumating kayo sa buhay ko. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Iha. Nilapitan ng madam si Luisa at niyakap ng mahigpit, pero agad din itong kumawala nang may maalala. Sandali at ibabalita ko na agad sa mga bisita natin ang nalalapit niyong kasal. Hindi na ako makapaghintay. Mom. Pipigilan sana ito ni Junver pero mabilis na nakalayo ang ina. Sumunod na rin dito si Aling Isabel. Nagkibit-balikat na lamang sila ni Luisa nang magkatinginan. Nang magseryoso sila ay hinaplos ni Junver ang isang pisngi ni Luisa. Luisa? Pwede mo ba akong halikan ulit tulad ng kanina? Bitin eh. She burst into laughter, then wrapped her arms around his neck and kissed him deeply, pouring all her love and passion into it. I love you, Luisa. Sabi ni Junver nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pakiramdam ni Luisa ay lumobo ang puso niya. Thanks for loving me, Junver. Mahal na mahal din kita. Muli ay nagyakap sila na puno ng pagmamahal. Kulang na lamang ay may magliparang puso sa kanilang paligid. Nang sumunod na mga araw at linggo, naging abala ang mansyon ng mga Shen para sa paghahanda sa kasal ni Luisa at Junver. Uuwi muna ako sa Manila saglit, Junver. Kailangan kong kamustahin si Fatima at iabot na rin sa kanyang imbitasyon sa kasal natin. Kailangan ko rin magsabi sa trabaho ko kung bakit hindi na ako nakapasok. Bakit babalik ka pa sa trabaho mo? Dito ka na lang, mahal. Anong gagawin ko rito? Marami. Tulungan mo si Mami dito sa farm. Ituturo niya sa'yo ang mga dapat mong gawin. O kung gusto mo naman, dun ka na lang sa opisina ko sa Maynila. Magkasama tayong i-manage ang mga negosyong iniwan ni Daddy. Ibig mo sabihin, sa Manila ka mananatili pagkasal na tayo? Depende sa'yo. Kung gusto mo sa Manila, dun tayo. Kung gusto mo dito sa farm, dito tayo. Pwede naman akong dito mag-opisina. Marami akong empleyado na kumikilos para sa mga negosyo. Kung ganoon, hayaan mo magpaalam ako ng maayos sa dati kong trabaho. At sa inyo na ako ni Mommy B magtatrabaho. Magkano ba ang sweldo? Tumatawang biro niya sa nobyo. Kahit magkano, mahal. Pati sweldo ko bilang CEO sa Shen Corporation, isusulit ko na rin sa'yo. Talaga? Opo, misis to be kita eh. Wow, sarap namang maging misis ng isang Junver Shen. Pero biro lang. Gusto kong maging may bahay mo at maging mabuting ina sa future babies natin. Pero tutulong pa rin ako sa inyo ni Mommy V sa negosyo habang wala pa tayong anak. Sinabi mo yan ha? Opo, future mister ko. Basta hayaan mo muna akong lumuwas ng Maynila. Sige na nga. Pero sasamahan kita, okay? Gusto ko ring makilala ang pinsan mo at mga kaibigan mo na iimbitahan sa kasal natin. Sure. Excited na nga silang makilala ka eh. Palagi kitang pinagmamalaki sa kanila nang minsan nakausap ko sila sa chat. Salamat, Luisa. I hope nagawa ko ng alisin sa puso mo si Kenji. Natawa si Luisa. Talagang nagawa mo na, mahal. Sobra pa nga eh. Ikaw na lang ang laman nitong puso ko. Kung hindi mo nga siya nabanggit, hindi ko na siya maaalala pa. Salamat din dahil iniligtas mo ako sa tulad niya. Mahal kita. Mas mahal kita, sweetheart. Kinabukasan ay lumuwas nga sila ng Maynila at formal na nag-resign si Luisa sa dating trabaho. Buti at umasa pa rin ang boss niya na babalik siya dahil sinabi pala ni Fatima ang naging problema niya kay Kenji kaya lumayo muna siya. Kaya hindi siya naawol sa trabaho. Inibitahan niya ang mga kasama sa trabaho sa kanilang kasal. Pinakilala na rin niya si Junver sa pinsan. Tinawagan din niya ang kanyang ama tungkol sa kasal nila. Sinabi niya sa ama ang mga nangyari sa kanila ni Kenji at Gwen. Hiyang-hiya at galit ang ama sa stepsister, ngunit wala naman tong magawa. Pero pinayuhan niya ang ama na hayaan na lamang
dahil masaya na siya ngayon sa piling ni Junver. Wala na rin silang balita sa dalawa mula ng gabing mabugbog ni Junver si Kenji. Hanggang sa sumapit ang kasal nila. Sa Chinese culture, ang bilang na 8 ay itinuturing na pinakamaswerteng numero. Katunog ito ng salitang Fa na nangangahulugang prosperity o pagyaman. Ang petsang July 8 ay simbolo ng patuloy na pagyaman sa pag-ibig at buhay mag-asawa. Kaya naman nangyari ang kasal ni Luisa at Junver sa petsa na July 8, 2025. Kumpleto ang mga mahal nila sa buhay sa araw na yon. Isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, darating din ang araw ng tunay na kaligayahan. Sobrang saya ng ina ni Junver para sa kanila at mas lalo pang naging masaya ang buhay nila sa farm at mansyon nang mabuntis agad si Luisa. Pagkalipas ng 9 na buwan, isinilang niya ang panganay nilang anak na lalaki. Isang biyayang lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Sino ang mag-aakalang ang kabiguan ni Luisa sa kanyang nakaraan ay magiging daan para matagpuan niya ang lalaking nakatadhana sa kanya? Tunay ngang mahiwaga ang pag-ibig. Minsan, daraan ka muna sa unos, sa sakit at sa panganib, bago ka dalhin sa bisig ng taong hindi lang para sa ngayon, kundi para sa habang buhay. Pag-ibig na walang sapilitan. Pagmamahalan na sinadyang pagtagpuin. Hindi ng pagkakataon, kundi ng tadhana. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.